Sa sandaling makarating si Suhong sa paaralan, pinalibutan siya ng isang dambuhalang grupo ng mga estudyante. Gusto ng lahat na marinig ang mga detalye ng kanyang kamakailang exploits ng direkta mula sa kanya. Isang spiky-haired student ang nasa sabik na nagsabi kay Suhong na siya na ang naging pinakamalaking paksa sa buong paaralan. Ikinatwiran pa nga niya na nang marinig ni Teacher Lee ang balita, labis itong nagulat na halos hindi nito nalaman kung paano magre-react. Ipinagpatuloy ng estudyante ang paglalarawan kung paano nagtawanan ang lahat pagkatapos niyon. Biglang umubo si Suhong. Hindi nagbigay pansin ang spiky-haired student at ipinagpatuloy ang pagmamayabang tungkol kay Teacher Lee. Pagkaraan ng isang sandali, umubo muli si Suhong, sa pagkakataong ito ay mas sinadya na. Tumingin sa wakas ang estudyante sa kanya nang may pagkalito at nagtanong kung bakit siya patuloy na umuubo. Nagtaka siya kung sinisipon ba si Suhong. Sa sandaling lumingon siya, natagpuan niya si Teacher Lee na nakatayo ng diretso sa kanyang likuran. Instantly na naglaho ang kumpiyansa ng estudyante. Ngumiti si Teacher Lee at ipinaalala sa kanya na tinatawag lang niya itong, matandang Lee, kani-kanina lang. Nang walang ibinigay na pagkakataon para makatakas, hinawakan siya ni Teacher Lee sa ulo at binitay sa pwesto. Pagkatapos ay bumaling ito kay Suhong at ipinaalam sa kanya na gustong makipagkita ng principal sa kanya. Agad na sumang-ayon si Suhong. Ang malas na estudyante ay desperadong humingi ng tulong habang nakakulong pa rin sa hawak ni Teacher Lee. Ilang sandali pa, nakarating si Suhong sa opisina ng principal at kumatok sa pinto. Sa loob, mainit siyang tinanggap ng principal at inimbitahan siyang maupo. Sa sandaling maupo si Suhong, itinulak ng principal ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng lamesa at nag-alok sa kanya ng ilang Tier 2 pills, na ipinipilit na tanggapin niya ang mga ito. Magalang na tumanggi si Suhong. Ipinaliwanag niya na narating na niya ang Tier 2 high stage, na nagpapababa sa silbi ng mga pills para sa kanya. Iminungkahi niya na ibigay na lamang ang mga ito sa mga estudyante na mas nangangailangan. Natulala ang principal. Itinuro niya na kamakailan lamang ay narating ni Suhong ang Tier 2 initial stage noong training camp at nagtanong kung paano ito naging advance ng ganoon kabilis. Simpleng ipinaliwanag ni Suhong na maraming bagay ang nangyari kamakailan na nagpabilis sa kanyang paglago. Iniisip ang mga kaganapan sa kagubatan, napagtanto niya na ang mga taong nagtangkang pumatay sa kanya ay hindi sinasadyang nakatulong sa kanya na kumita ng dambuhalang halaga ng martial value. Lalong nasabik ang principal matapos marinig yun. Agad na iminungkahi nito na pumunta sa gymnasium para subukan siya. Ipinapaalala sa kanya ni Suhong na ang principal ay isang Tier 3 martial artist. Tiwalang tiniyak sa kanya ng principal na magpipigil ito ng lakas. Di nagtagal, nakarating ang dalawa sa gymnasium. Ang mga estudyanteng nagte-training sa loob ay agad na bumati sa principal. Ang ilan ay mabilis na nakakilala kay Suhong at nagbulungan sa isa't isa tungkol sa estudyante na ang kamakailang achievements ay kumalat na sa buong paaralan. Tinipon ng principal ang atensyon ng lahat at inanunsyo na magkakaroon siya ng sport kay Suhong. Hinimok niya ang sinumang estudyante na walang klase na manatili at mag-obserba ng mabuti. Masigasig na naghintay ang mga estudyante. Tahimik na iminungkahi ni Suhong na lumipat sa ibang lugar. Nagkamali ng pagkaunawa ang principal at inakala na nag-aalala si Suhong na matalo sa harap ng lahat. Tumatawa na tiniyak niya rito na hindi niya gagawing masyadong nakakahiyang tingnan ang mangyayari. Tanging awkward na ngiti na lamang ang nagawa ni Suhong. Sa katotohanan, mas nag-aalala siya sa reputasyon ng principal kung magiging masama ang takbo ng laban. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa sport. Bago magtagal, pinuno ng mga estudyante ang gymnasium at nakipagsiksikan sa paligid ng court para manood. Humakbang pasulong ang principal at nagpakawala ng kanyang lakas. Isang makapangyarihang vitality aura ang sumabog. Sinabi ng principal na si Suhong na ang gumawa ng unang galaw. Humanga agad ang mga estudyante. Para sa marami sa kanila, ito ang unang pagkakataon na makakita ng isang Tier 3 martial artist na nagpapakita ng kanyang buong aura. Ang iba naman ay nagsimulang mag-cheer para kay Suhong at hinimok siyang gawin ang kanyang makakaya. Sa pagharap sa principal, nanatiling kalmado si Suhong. Alam niyang hindi niya ito pwedeng seryosong masugitan, kaya maingat niyang pinag-isipan kung aling martial art ang gagamitin.
Matapos ang ilang pag-iisip, pinili niya ang B-rank Cloud Hidden Gale Fist, sa paniniwalang sapat na itong malakas para maging kapanipaniwala nang hindi inihahayag ang labis ng kanyang tunay na lakas. Ang Wind Attribute at Spiritual Chi ay nag-ipon sa paligid ng kanyang kamao. Matapos magbigay ng maikling babala, sumugod pa sulong si Su Hong. Napagtanto agad ng principal na binuksan ni Su Hong ang laban gamit ang isang B-rank martial art. Sa pagkabigla sa parehong kapangyarihan at bilis sa likod ng teknik, mabilis siyang tumugon. Ang Earth-attributed energy ay nag-ipon sa paligid ng kanyang braso, na bumuo ng isang dambuhalang stone fist. Sumugod pa sulong ang principal at nagpakawala ng kanyang giant rock fist. Ang dalawang martial artist ay nagbanggaan sa gitna ng court. Isang makapangyarihang shockwave ang sumabog palabas habang ang hangin at mga naduraj na bato ay nagkalat sa buong gymnasium, na nag-iwan sa lahat ng nanunood sa isang tulalang katahimikan. Ang sagupaan sa pagitan ni Su Hong at ng principal ay nagpakawala ng isang malakas na shockwave na dumanas sa buong gymnasium, na halos magpatamba sa ilang mga estudyanteng nasa malapit. Nagpalitan ang dalawa ng mabilis na serye ng mga hampas, at walang sinuman sa kanila ang sumusuko. Matapos ang ilang matitinding banggaan, ang puwersa ng impact ay nagtulak sa magkabilang fighters pabalik sa magkabilang dulo ng court. Bahagyang tumingin ang principal sa kanyang braso dahil sa gulat. Ang stone armor na bumabalot dito ay ganap ng naduraj. Agad niyang napagtanto na winasak ni Su Hong ang isang tier 3 defense nang hindi man lang ginagamit ang kanyang buong lakas. Ang mga nakapaligid na estudyante ay napatitig na lamang sa kawalan ng kapaniwalaan. Hindi nila maunawaan kung paano nagawa ng isang tier 2 martial artist na piliting mapa-atras ang isang tier 3 expert. Marami ang mabilis na nakumbinsi ang kanilang sarili na nagpipigil lamang ng lakas ang principal. Matapos ang lahat, ang matalo sa isang estudyante ay tila imposible. Gayunpaman, alam ng principal ang katotohanan. Ginamit na niya ang halos lahat ng kanyang lakas at nagsisimula na siyang mag-alala sa kung ano ang mangyayari kung sakaling matalo nga siya sa harap ng buong paaralan. Nang mapansin ang sitwasyon, biglang nagsalita si Su Hong, bigla siyang lumuhad sa isang tuhod at inanunsyo na siya ay talo na. Sa parehong pagkakataon, palihim siyang commandant sa principal. Agad namang tinanggap ng mga estudyante ang resulta. Nag-cheer sila at hinimok si Su Hong, na sinasabing walang nakakahiyang bagay sa pagkatalo sa principal. Doon lamang naunawaan ng principal kung ano ang nangyari. Sinadyang tapusin ni Su Hong ang laban para isalba ang kanyang reputasyon. Dahil nakaramdam ng pasasalamat, mabilis na sumakay sa senaryo ang principal. Pinuri niya si Su Hong ilang isang pambihirang henyo at inamin pa nga na kinailangan niyang gamitin ang lahat ng mayroon siya para makuha ang panalo. Sumabog sa pananabik ang gymnasium. Nagdiwang ang mga estudyante sa lakas ni Su Hong at nagsimulang talakayin kung paano siya magiging kauna-unahang estudyante mula sa Star City sa loob ng maraming taon na makakapasok sa isang top university. Habang tinutulungang tumayo si Su Hong, tahimik na nagpasalamat sa kanya ang principal. Pagkatapos ay kinuha ni Su Hong ang pagkakataon para banggitin ang nalalapit na college entrance examination. Ipinaliwanag niya na kailangan niya ng mas malalakas na makakalaban para matulungan siyang marating ang tier 3 at nagtanong kung magpapatuloy ba ang principal sa pakikipag-spar sa kanya. Agad na nakaramdam ng sakit ng ulo ang principal. Matapos masaksihan ng direkta ang paglago ni Su Hong, napagtanto niya na ang maging regular na sparring partner ng batang henyo ay hindi magiging madali. Gayunpaman, ang kasunduan ay nagawa na. Sa mga sumunod na araw, ganap na isinubsob ni Su Hong ang kanyang sarili sa training. Sa araw, walang humpay siyang nakikipag-spar sa principal at itinutulak ang kanyang mga limitasyon sa bawat session. Sa gabi, bumabalik siya sa bahay at nagpapatuloy sa pag-cultivate habang pinipino ang kanyang martial arts at inaabsorb ang elemental energy. Bago magtagal, ang principal ay ganap nang nanghina sa pagod. Dahil hindi na kayang sabayan ang bilis ni Su Hong. Nakiusap siya kay Coach Chen na pumalit muna ng ilang sandali para sa wakas ay makakuha naman siya ng kaunting pahinga. Pagkaraan ng ilang linggo, nauwi si Coach Chen sa kaparehong kondisyon. Ang dalawang lalaki ay lubusang napatuyo ang lakas dahil sa training routine ni Su Hong. Dahil wala nang ibang opsyon, ipinasa nila siya kay President Wu ng Martial Arts Association.
Bilang isang makapangyarihang Tier 5 martial artist, walang ipinakitang awa o simpatiya si President Wu. Ang kanyang mga training sessions ay mas malupit pa kaysa sa principal. Sa ilalim ng kanyang pangangasiwa, si Su-hong ay itinulak sa kanyang mga limitasyon bawat araw na halos walang pagkakataon para mag-relax. 5 araw bago ang college entrance examination, sa wakas ay huminto si Su-hong habang nag-e-training at inanunsyo na handa na siyang mag-breakthrough. Sa una, inakala ni President Wu na naghahanap lamang siya ng dahilan para magpahinga. Gayunpaman, matapos maramdaman ang makapangyarihang aura na bumubulwak mula sa kanya, napagtanto nito na seryoso siya. Sa kanyang pagkagulat, ang kanyang vitality ay narating na ang threshold na kinakailangan para sa advancement. Sa loob ng mas mababa sa isang buwan, ang kanyang vitality ay tumaas mula sa humigit kumulang 900 points patungo sa peak ng Tier 2. Sa pagkaunawa na ang breakthrough ay nalalapit na, agad na gumawa ng paraan si President Wu para maihatid ang mga Tier 3 advancement pills. Noong naihanda na ang lahat, iniwan niya si Su-hong na mag-meditate sa training room. Naupong cross-legged sa sahig, ini-activate ni Su-hong ang kanyang cultivation technique. Habang ang kanyang mga sugat ay unti-unting gumagaling at ang energy ay dumadaloy sa kanyang katawan, ganap siyang nag-focus sa susunod na hakbang. Handa na sa wakas siyang basagin ang kanyang mga limitasyon at mag-advance patungong Tier 3.